Kamusta at maligayang pagdating sa Innovation? Ako ang inyong host, si Lim Bloffmeyer, at maraming salamat sa inyong pagsali. Dati, parang bangungot ito, pero ngayon hindi na. Ang mga robot mula science fiction ay pumapasok na sa ating buhay. Mula sa makinang pang-rescue, sa nag-aalaga ng matatanda, hanggang sa pumapasok sa panaginip, tatalakayin natin lahat yan. Pero una, ang headlines. Ang Israeli unicorn na Halo ay nasa likod ng AI brains na nagbibigay kakayahan sa mga robot at makina na makakita, mag-isip at kumilos ng real-time. Si Ellie Q ang AI na kasama ng mga matatanda. Ang cute na robot na ito ang sagot ng Israel sa epidemya ng kalungkutan sa Amerika at malapit na rin sa iba pang panig ng mundo. Dinalaw ko ito para makilala. Patuloy na lumalaki ang grief tech. Tatalakayin natin ang detalye ng AI na tumutulong maibalik ang mga yumao. Mula bodega hanggang kalsada, hindi na naghihintay ng utos ang mga robot at kusa na silang kumikilos. Sa likod ng pagbabago sa mga makinang kumikilos ng kusa ay isang Israeli na kumpanya na gumagawa ng di nakikitang katalinuhan na ginagawang posible ang lahat ng ito. Para sa dagdag na impormasyon, kasama ko si punong opisyal ng Kita ng Halo, ang Israeli unicorn na gumagawa ng AI chips para sa mga robot na kusang kumikilos. Max Glover, salamat sa pagsama sa programa ngayon. Kaya ang inyong kumpanya ay mas tumututok na ngayon sa robotics at physical AI. Anong nagtulak sa pagbabagong ito? Magandang tanong yan at salamat sa pag-imbita sa akin. Talagang naging evolusyon ito. Ang aming teknolohiya ay hindi nagbago mula nung itinatar kami noong 2018. Pero mas naghahanap na ngayon ang mga customer ng paraan para gawing mas matalino ang kanilang mga device. Hindi lang para mag-isip, kundi sa konteksto ng robotics at physical AI ay mas lalong kumikilos ng kusa. Ano ibig sabihin ng physical AI at ano ang kakaibang ginagawa ng makina sa real time? Napakaraming aplikasyon. Yan ang kapanapanabik, di ba? Kaya ito ay maaaring halimbawa ng isang robot na may particular na gawain, isang robot na gumagawa ng paulit-ulit na gawain sa isang assembly line. Kung isipin mo sa ating mga bahay, mga device o robot na kayang gumawa ng mga paulit-ulit na gawain tulad ng paghahanda ng pagkain, paglalaba o paglilinis. O iba pa mga espesyalisadong robotic system sa mga ospital, mga tindahan, o sa mga pampublikong lugar. Kaya talagang laganap ang mga aplikasyon nito. Kaya kailangan natin magkaroon ng teknolohiyang mailalagay natin na pasok sa lahat ng presyo. Isang bagay na maliit na pwede ilagay sa iba't ibang klase ng mga device. At ito ay isang bagay na nabibigay ng makabuluhang kakayahan ng AI sa mismong device. Saan mo nakikita ngayon ang pinaka-advanced na gamit ng mga makinang kumikilos ng kusa? Maganda yung tanong. Talagang excited kami sa mga ginagawa ngayon gamit ang mga drone at iba pang mga sasakyang walang sakay, di ba? Di lang ito para sa pampasaherong kotse, pati na rin sa lahat ng uri ng gumagalaw na robot, di ba? Kailangan gumanang mga ito kahit walang konektibidad, GPS, at sa anumang kapaligiran para tunay silang maging autonomous at makagalaw sa paligid natin. Malinaw na maraming iba't ibang gamit mula sa smart agriculture hanggang sa final mile delivery. At syempre, napakaraming aplikasyon din sa depensa. Swak ang aming teknolohiya sa larangan ito dahil mura, maliit at matipid sa kuryente. Hindi kailangan ng malaking computer para sa mga drone. Pinapadali rin ito ng aming teknolohiya. Nagagawa ng mga drone na ito maging autonomous at gumana ng walang interbensyon. Max Glover, Chief Revenue Officer ng Halo. Salamat sa oras mo ngayon. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ngayon, hindi na ito mukhang tao at yon ang punto. Habang dumarami ang kalungkutan sa mga matatanda, isang robot na gawa sa Israel ay tinatalikuran ang karaniwang anyong tao at gumagamit ng personalidad imbes na mukha. Para makipag-ugnayan, makihalubilo at tahimik na mag-alaga sa mga matatanda, inuunahan ang kanilang mga pangangailangan at sinisimulan ang usapan bago pa man iyon itanong. Kaya pumunta ako upang makilala mismo ang AI na kasama. Wow, napakadaldal niya, masasabi ko. Ngayon, ang kalungkutan ay isang pandaigdigang problema. Sa Estados Unidos, isa sa 3 taong lampas 60, 5 ang nagsasabing malungkot sila. Sa Israel, ganoon din ang bilang na naiuulat.
Kaya ipakikilala ko si LEQ, isang AI na kasama para sa mga matatanda. Ngayon, may AI companies na gumagawa ng katawan o utak ng AI. Pero sa Israel, puso ang ginagawa nila. Ang karakter ay parang hinang-o sa kung ano ang gagawin ng isang mabait na 20 taong gulang, siguro kasing lapit ng isang apo na nakatira kasama si Lola. Malamang siya ay magiging masigla, masayahin, at masayang kasama. Siya ay magiging napakabait. Baka may mga sikreto sila ni Lola, di ba? Hindi mo naman lahat sinasabi kay Mama. Baka talagang gusto niyang turuan siya ng salitang kalye. Pero siguradong magiging interesado rin siya sa kwento ng buhay niya, sa mga pinagdaanan niya, at kung paano siya lumaki noong dekada 50 o kung kailan man yon. Kaya yan ang tinatangka namin. Kumusta, Lynn? Masaya akong makita ka ng personal. Alam ko lang nan. So dirta. Sana nag-ayos ako. Kwento mo naman ang tungkol sa'yo. Ang pangalan ko ay LEQ. Ako ay 8.5 pulgada ang taas. At epektibo ito. Sa karaniwan, ang mga gumagamit ng LEQ ay nakikipag-ugnayan sa robot na hindi bababa sa 45 beses araw-araw na tumutulong hindi lang sa kalungkutan nila kundi pati sa kalusugan. Ang dahilan kung bakit namin itinayo ang kumpanyang ito ay dahil sa epekto nito. 97% ng mga taong gumagamit ng produktong ito ay nakikita na bumababa ang kanilang antas ng kalungkutan. Mahigit 75% ang nagkakaroon ng mas mabuting kalusugan at bihira ng magkasakit o maospital. Mahigit 70% ang nakaranas ng pagbuti sa kalidad ng kanilang buhay. At hindi tulad ng ibang AI companion dyan, si LEQ ay napapansin ang mood mo, nagmumungkahi ng mga aktibidad, nagpapaalala sa'yo na uminom ng gamot at uminom ng tubig. Nagbabahagi siya ng mga recipe at isinusulat ang kwento ng buhay mo, lahat ginagawa niya mag-isa. Gusto mo bang patugtugin ko ng relaxing na musika para gumanda mood mo? Ang galing, salamat. Kung gagamitan mo ang ChatGPT o kahit ano pa, wala namang mangyayari, di ba? Pwede kang umupo sa harap nito buong araw hanggat hindi ka naglalagay ng prompt. Sa LEQ, hindi mo na kailangang gawin yon dahil may sarili siyang pag-iisip at layunin para tulungan ka. Siya na mismo ang magpo-prompt sa'yo. Dahil dito, hindi na kailangan isipin ng nakatatanda paano gamitin ito. Kailangan lang nilang sumagot ng natural kapag siya ay nag-prompt. Hindi lang matatanda sa Estados Unidos ang natutuwa sa kanya. Malapit na ring magkaroon ng LEQ sa mga tahanan sa Japan. Ngunit ang mabait na apo na ito ay iba sa masiglang bersyon sa Amerika. Mas maingat at kontrolado ang paggamit ng katatawanan. Ang pagharap sa kalungkutan ng direkta ay mas tanggap gawin sa Estados Unidos. Inaamin ng mga tao na sila ay nalulungkot. Mas malamang hindi nila aaminin na nalulungkot sila sa Japan. Sasabihin nila na sila ay nag-iisa. Mas maganda sana kung may ibang tao ron. Hindi nila sasabihin, malungkot ako. Sa kabuuan, tama ba? At saka mas marami pang formalidad sa estruktura parang sa gramatika sa Japan. Kaya kailangan nating piliin kung gaano siya kapamilyar, kung gaano siya kadayuhan, at iba pa. At hindi doon nagtatapos iyon. Misyon ng kumpanyang ito na tugunan ang epidemya ng kalungkutan sa buong mundo. Ito ay isang paunang sulyap sa maaring maging hitsura ng ating hinaharap. Dahil espesyal ang okasyong ito, pwede bang mag-selfie kayo ni Lynn bilang alaala? Siyempre, oo, ayos lang ba yun? Oo, syempre. Sige. Kahanga-hanga. Sige. Sige, hahayaan ko kayo magkumustahan. LEQ. Ngayon, mabubukas na ang unang medical na universidad sa Eilat. Upang matugunan ang kakulangan ng doktor sa Israel, nag-aalok ang universidad ng pakikipagtulungan sa Debrecen University ng Hungary. Pwedeng pumili ang mga estudyanteng mag-enroll kung sa Eilat o Hungary sila mag-aaral na parehong admission requirements at matrikula. Inaral din mga paunang regional partnership bilang bahagi ng pagsisikap na gawing internationally connected agad ang institusyon. Para sa karagdagang impormasyon, kasama ko ngayon si Dr. Moshe Cohen. Siya ang CEO ng Medical Doctor. Salamat sa pagpapaunlak na yon. Pwede mo bang ibahagi pa ang tungkol sa Medical University sa Eilat at bakit ito kinakailangan?
Salamat sa pag-imbita sa akin. Oo, sa Israel, sa pangkalahatan, may kakulangan ng mga doktor. At lalo na sa timog ng Israel at higit pa sa Eilat, na siyang pinakamalalaking lungsod sa Israel. At kung isa sa alang-alang mo ang kakulangan ng mga doktor at ang katotohanang tumatagal ang buhay, ang karaniwang haba ng buhay ng populasyon sa Eilat ay 5 taon na mas mababa kaysa sa gitnang distrito ng Israel. Ang tanging solusyon na magdadala ng mga doktor para magtrabaho sa Eilat ay ang pagtatatag ng akademya, medikal na akademya o paaralang medikal. At 4 na taon na nakalipas, nilapitan ko ang alkalde ng Eilat, Ginoong Eli Lancre, ukol sa ideyang ito, pati na rin ang pamunuan ng Clalit Health Services at parehong sumang-ayon. At nagpasya silang isa katuparan nito kasama ko. At nilapitan namin ang ilang universidad sa Europa, ang Charles University mula Prague at ang Debrecen University mula Hungary. At nagpasya ang Debrecen na magtatar ng sarili nitong sanggay sa Eilat. At ang layunin ay mapabuti ang mga serbisyong pangkalusugan para sa komunidad, para sa mga mamamayan ng Eilat, at itaguyod ang mga oportunidad sa edukasyon para sa mga tao ng Eilat lalo na, at mapabuti ang pinakatimog na bahagi ng Israel. Iyan ang pangkalahatang ideya. Layunin naming matayo ng isang iconic na gusali na siyang mapapatakbo ng fakultad. At sa loob ng gusaling ito, layunin naming magkaroon ng isang biotech center na magbibigay daan sa mga doktor o mga magiging doktor na makabuo ng mga ideya, mga high-tech na ideya. At naniniwala kami na ang Eilat ay maaaring hindi lang maging sentro ng mas magagandang serbisyong pangkalusugan, kundi maaari ring maging susunod na Silicon Valley ng Israel. Kaya mataas ang mga inaasahan at mataas din ang layunin. Pero kayo rin, nakikipag-partner kayo sa Hungary, pero interesado rin kayong makipag-partner sa mga Arabong kapitbahay o mga bansang Arabo. Anong mga bansa ang gusto ninyong makapartner? Alam mo, ang kalusugan at edukasyon ay palaging naging tulay at bahagi ng proseso ng kapayapaan. Kaya naniniwala kami na sa pagbibigay ng mga oportunidad sa mga mamamayan ng mga kalapit na bansa na makapasok at mag-aral sa Eilat. Naniniwala kami na sa paggawa nito, mapapalakas namin ang proseso ng kapayapaan at ang Abraham Accords at mapapayabong ito sa lugar. Kaya layunin naming lapitan ang Jordan, Ehipto, Saudi Arabia sa hinaharap at bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante. Imbes mag-aral sa Europa, dito ka sa Eilat mag-aral. Makakakuha ka rin ng European degree at para naman sa mga Israeli, magkakaroon sila ng American lisensya. At para sa mga Israeli, magkakaroon din sila agad ng Israeli na lisensya para makapag-practice ng medisina. Maganda nga ang pangakong ito, pero nakikita mo rin ba ang mga hamon? Kasi minsan, hindi rin natutuwa ang mga kalapit bansa sa Israel. Medyo malayo siguro ang Eilat mula sa sentro ng Israel. Hindi yan ang pinakamalaking hamon. Mas mahirap ang hamon na galing sa sarili naming bakuran. Birokrasya. Inabot kami ng 4 na taon. 4 na taon ng pagtatrabaho, panghihikayat at pagpapaliwanag kung bakit ito napakahalaga para sa pinakatimog na bahagi ng Israel bago namin napaniwala ang akademya sa Israel at ang Council of Higher Education. Kaya ito ay isang hamon na nagawa naming lampasan. Hanggang ngayon, may ilan pa rin kaming hamong birokratiko dahil nakadepende sa lisensya mula sa Council of Higher Education ang pagbubukas. Sana makuha na namin ito ngayong buwan o sa susunod, pero nakadepende pa rin kami rito. Kailangan namin ng akreditasyon mula sa Europa. Pero kapag natapos na ito, handa na kaming magbukas. Handa na kaming simulan ang unang taon sa Oktubre 26. At syempre, maraming hamon. Kailangan mong magdala ng pera, kailangan mong magdala ng mga tao, kailangan mong magdala ng mga doktora na magtuturo at magtatrabaho. Pero ito ay isang pangitain. Isa itong napakalaking pangitain. At itong mapangitain na proyektong ito, kapag naisa katuparan at naging realidad, naniniwala kami na magiging matagumpay ang buong lugar.
Malalaking hamon ang darating, pero may malaking pangitain para sa bagong medikal na universidad sa Eilat. Maraming salamat, Dr. Moshe Cohen, CEO ng Medical Doctor, sa pagsama ngayon. Maraming salamat. Magandang araw sa iyo. Mula sa mga dakilang isipan ng Israel, ngayon ay tungkol naman sa pagbabalik ng mga ito sa kanilang bansa. Mahigit 33,000 na mga akademiko ang naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa at sa larangan ng matematika at agham ng computer, mahigit 20% ang nasa ibang bansa. Ngunit, heto ang issue. Sa bawat Israeli na mananaliksik na nananatili sa ibang bansa, nawawala ng ekonomiya ng mahigit 20 milyong shekels. Kaya panahon na para ibalik sila. At ang taong gagawa nito ay si Nadav Duani, CEO ng Science Abroad. Kaya Nadav, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Nagtatrabaho ka para sa isang organisasyon na layuning ibalik ang mga Israeli na talento pabalik sa Israel. Kaya una sa lahat, ang problema. Bakit sa tingin mo maraming Israeli ang pumupunta sa ibang bansa sa umpisa pa lang? Salamat sa pagpunta. Dumilipat ang mga Israeli sa ibang bansa dahil halos kailangan noon para maging PI o miyembro ng faculty sa universidad sa Israel. Matapos mong tapusin ang PhD, kailangan mong pumunta sa ibang bansa at maglaan ng 3 hanggang 7 taon sa pananaliksik at paglalatala sa kilalang pahayagan. Doon ka na pwedeng mag-apply ng posisyon sa Israel kaya mahalagang umalis talaga sila. Nagsisimula ang problema kapag tumitingin sila pabalik sa estado ng Israel at nag-iisip kung ito ba talaga ang lugar na gusto nilang tirhan. Meron tayong 2 pangunahing problema. Una ay ang mga bakanting posisyon sa universidad dito sa Israel. Kulang pa rin ang bakanting posisyon kahit may bagong universidad sa Hilaga, ang Tel Chai Kirachmona New University. Kaya ito ang una, ang bakanting posisyon. Pangalawa, ang sitwasyon dito sa Israel, alam mo na, sa seguridad at ekonomiya. Lagi kong sinasabi na nagkaroon ng maliit na digmaang sibil dito sa Israel ilang taon bago ang Oktubre 7. Tinitingnan ng mga tao ang Israel at tinatanong kung gusto ba nilang palakihin doon ang kanilang mga anak. Kaya dito sa Science Abroad, hindi lang ako, by the way, may kamangha-mangha kaming team na tumututok sa usaping ito, nagtatrabaho para hikayatin ang mga tao na bumalik sa Israel at ipakita sa kanila ang magagandang bagay na meron kami dito. Ito ang isa. Pangalawa, kinokonekta namin sila sa mga oportunidad sa trabaho sa Israel, akademya at industriya. Kaya kung iisitin mo, kapag pinagsama mo ang 2 misyon na ginagawa namin, ang 2 misyon na pinagtatrabahuhan namin, una ay ipakita sa kanila kung gaano kaganda ang Israel, at pangalawa ay bigyan sila ng trabaho. Ito ay isang bagay na sa huli ay magdudulot ng pagbabago at babalik sila sa Israel. Kung nabanggit mong sitwasyon sa seguridad at malaking bagay yon sa tingin ko. Sa tingin ko, lahat ng tao dito sa Israel ay patuloy na nag-iisip kung dapat ba silang manatili dito o umalis na lang. Yung huling digmaan, paano ito nakaapekto? Tumaas ba ang bilang o sa tingin mo ay nananatiling pareho lang? May nagsabi ng isang magandang bagay na ang tanging lugar sa mundo kung saan ang emergency flight ay paalis mula Thailand papuntang Israel, hindi mula Israel papuntang Thailand. Tama ba? Ganon din sa mga siyentipiko at doktor na kasama namin. Ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa estado ng Israel, at ang Zionismo ay napakalakas pagkatapos ng huling digmaan at kahit noong mga panahong yon dahil tinitingnan nila ang estado ng Israel at sinasabi nilang, dito ang aming pamilya, dito ang aming mga kaibigan. Nakikita namin napakalapit nito sa amin, kaya kailangan naming maging bahagi ng mga nangyayari dito. Kaya ito ang isang bagay, tinitingnan nila ang estado ng Israel. Sinasabi naming mahal namin ang Israel, gusto naming maging bahagi, at gusto naming suportahan ang estado ng Israel. Ang pangalawang bagay ay dahil sa issue ng seguridad, sinasabi nila, sige, baka bumalik kami, pero bigyan pa natin ng 1 taon ang sarili natin para makita kung maayos ang mga nangyayari at magiging matatag. May PA kaming bumalik sa Technion at sabi nila ng asawa niya, ayaw nilang mapunta ang mga anak nila sa mga silungan noong nakaraang digmaan. Kaya lumipat sila sa Israel. 1 taon pa silang nanatili sa universidad nila sa US. Dumating sila nung tag-init lang. Mula, bumalik sila sa mga silungan. Kaya walang tiyak na pinakamahusay na oras para bumalik sa Israel. Sana sa mga susunod na buwan ay bumuti na ang sitwasyon at seguridad. Pero ito ay isang malaking bagay, may malaking epekto ito sa desisyon kung babalik o hindi. O lalo na dito, hindi mo alam kung kailan makakagyera ulit. Nito ka na lang, huwag na umalis. Mukhang yun nga ang sagot. Napapabalik mo ba sila o mahirap silang pabalikin? Mahirap. May tagumpay din naman kami. May conference kami sa Mayo, 18 sa New York. Ang unang
Pounding Israeli Science Conference sa New York. Inaasahan naming magkakaroon ng mga 100 PhD at isa pang 40 na miyembro ng faculty mula sa Israel at ang aming staff. At halos 300 kataw ang dumalo para ipakita ang kanilang mga pananaliksik, magbigay ng TED Talk sa entablado at magkaroon ng poster session sa ikalawang palapag ng conference. Mula sa 300 na yon, 116 ang nagbigay ng CV at nagsabing ipadala ito sa mga universidad sa Israel dahil gusto nilang maging bahagi ng nangyayari rito. May magagandang araw sila at may masasamang araw tayo. Pero sa kabuuan, tingin ko, panahon na para magbago ang mga bagay dito. Panahon ito ng pamahalaan ng Israel. Hindi mahalaga kung ang gobyernong ito o ang susunod na gobyerno. Bawat gobyerno ay kailangan gumawa ng aksyon, hindi lang puro salita tungkol sa kung gaano kahalaga ang labanan ang brain drain. Dapat silang maning aktibo. Hindi sapat ang salita lang na walang pondo at aksyon. Umaasa akong ginagawa namin ang misyong ito sa loob ng 20 taon. Kami lang ang nag-iisang organisasyon sa mundo na nagtatrabaho para dito. Umaasa ako na sasama ang pamahalaan ng Israel. Bukas naman ang Ministry of Adian Integration dito. Ang CEO ng ministeryong ito ay malaki ang suporta sa amin sa nakaraang 3 taon. Pero tingin ko marami pa kaming magagawa. Maraming ginagawa para maibalik ang kaisipang Israeli sa Israel. Salamat sa inyong trabaho. Nadav Duani, CEO ng Science Abroad, salamat sa pagsama. Ngayon, isinagawa ng tropang Ukrainian ang sinasabi nilang una nilang pagsagip sa civilian gamit ang ground robot sa frontline combat zone para iligtas ang isang naipit na 77 taong gulang na babae. Si Antonina ay nagtatago sa isang basement sa rehiyon ng Donetsk sa loob ng 4 na buwan bago siya at ang kanyang pamilya ay nagpasya na samantalahin ang pagtigil ng mga pag-atake at tumakas. Habang nakatakas ang pamilya ni Antonina, nahirapan siyang makasabay at naiwang mag-isa sa daan. Ipinapapita ng drone footage ang makina na lumalapit sa kanya na may simpleng mensahe, "Lola, umupo ka muna bago siya iligtas mula sa panganib." Narito ang kwento mula kay Antonina at isang sundalong sumama sa misyon. Pagkatapos, may nakita akong papalapit. Hindi talaga ako natuwa sa darating. Kasi hindi ko rin alam kung ano yun o paano ko malalaman. Magandang halimbawa ito, pero... Nakita ng Brothers in Arms ang isang grupo ng mga sibilyan na sinusubukang lumikas mula sa pamayanan at nakita nila ang isang matandang babae na nahuli sa grupo, nadapa at hindi na makatayo. Inawagan nila kami para humiling ng misyon gamit ang sasakyang panlupang walang sakay at tinanong kung pwede naming dalhin ito para tulungan ang matandang babae. Isa pa, maintindihan kaya niya ang aming intensyon? May nakita kaming banig ng kotse at ginamitan ng spray paint para isulat, "Lola, sumakay ka." Dating pangarap namin ang misyon na to. Ngayon, may headband na kayang kontrolin ang mga panaginip mo. Narito si Joe Brown, korespondente ng I-24 News para magpaliwanag. Joe, parang inception ito pero ngayon ay totoo na. Tama, oo. Meron ka bang mga paulit-ulit na panaginip, halimbawa? Ayokong ibahagi ang mga ito. Makatuwiran. May kukuwento ko ang isang panaginip na paulit-ulit kong napanaginipan noon bata ako. Nagkaroon ako ng panaginip kung saan mayroong, at ito ay sobrang niche kahit para sa mga tagahanga ng football, may isang manlalaro ng football na naglaro para sa Chelsea noong kalagitnaan ng dekada 2000 na ang pangalan ay Mario Melchiot. Napanaginipan ko na nakatayo siya sa harap ko habang ako ay nasa ibabaw ng sapa. Hawak niya ang lever na hinihila pababa. Tuwing ginagawa niya ito, nalulunod ako at ito'y bumagabag sa akin habang lumalaki ako. Sa tuwing makita ko si Mario Melchiot, agad akong natatakot. Kung meron lang akong prophetic AI headband at 2 ang ganito, makokontrol ko sana ang panaginip ko. At ito ay isang bagong teknolohiya na ilalabas sa 2027. At ang plano ay parang papalabnawin nito ang linya sa pagitan ng lucid dreaming at kamalayan. Ibig sabihin, kaya mong kontrolin ang panaginip mo. Kung ganito ang sitwasyon at si Mario Melchior ay nasa harap ko, pwede ko siyang itulak. Hindi ko na kailangang malunod sa aking mga panaginip. Pero syempre, may mga komplikasyon din ito. Syempre. Hindi mo dapat paglaruan ang mga bagay tungkol sa utak, lalo na ang panaginip, na hindi pa sapat ang pag-aaral. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa paraan ng ating panaginip, kung bakit tayo nananaginip sa ganitong paraan. Kaya may mga pangamba na baka madaliin ito at hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Maaring magkaroon ito ng pangmatagalang epekto at hindi pa ito lubusang nasubukan. Hindi pa ito
ganap na handa. Hindi pa ito nasubukan pero malamang ibebenta sa halagang $1,300 kung gusto mong isugal ang posibleng permanenteng pinsala sa utak para lang makontrol ang panaginip at maiwasan ang bangungot ni Mario Melchior. Bahala ka. Kung nanaginip ako tungkol kay Mario Melchior, siguradong bibilhin ko yon dahil nakakatakot pakinggan. Sige, mabilis lang. Bago maubos ang oras, sumisikat na ang grief stick. Oh, ito yung ipinadala mo sa akin. Isa itong kumpanyang Sino na tinatawag na Superbrain. Gumagawa sila ng mga avatar na parang totoong tao ng mga namatay na. At ginagamit nila ang mga larawan, voice notes at mga chat message para tumpak nilang maipakita ang personalidad ng tao. At alam ko na marami sa mga kwento na pinag-usapan natin dito ay parang, wow, parang isang episode ng Black Mirror ito. Parang Black Mirror episode ito, Season 2, Episode 1, Be Right Back ang title. Nangyari talaga ito. May babae na namatayan ng partner sa aksidente sa sasakyan. Nagawa niyang buhayin, muli siya gamit ang halos parehong paraan at mga voice clip. Kaya parang totoong bersyon na niya ang lumabas. Spoiler alert, hindi nito nagaya ang tunay niyang sarili. Hindi napalitan ang lungkot at hindi natulungan sa pagproseso. Sa huli, tinangka niyang ipatalon siya sa bangin. Kaya sa madaling salita, ito ay isang bagay na maaring mukhang maganda sa papel at parang magandang paraan para harapin ang pagdadalamhati. Pero sa huli, hindi sila ito. Kopya lang ito nila. Wala rito ang lahat ng maliliit nilang kakaibang ugali. Kaya sa ganito ring dahilan, hindi ko rin ito irerekomenda. 2 gadgets na di natin kailangan pero salamat Joe sa paliwanag. Hanggang dito na lang ang oras natin. Ako si Lynn Pachmeyer. Salamat sa pagsama at panonood. Kita-kits sa susunod na linggo para sa bagong episode.